wakas, nasa harap si Rick ng mababaw lang na puntod, malapit sa dalampasigan. Nakita niyang unti-unting gumagalaw ang itaas na bahagi ng puntod. Nang tangkain niyang hawiin ang buhanging nasa itaas ito, ay bigla na lamang lumusot ang kalansay na kamay at mahigpit na hinawakan ang braso niya. "Ah!" sigaw ni Rick. "Rick! Rick! Gising! Rick!" Niyog-yog ni Ron ang asawa. Habol ni Rick ang hininga at halos naliligo na siya sa sariling pawis nang gumising. Ngayon ay desidido na siya na pumunta kay Polly dahil alam niya may ibig ipahiwatig ang madalas niyang mapanaginipan. Kasama ang asawa ay nagbiyahe si Rick patungo sa Surigao. Malakas ang aircon ng bus at maganda ang mga tanawin na dadaanan nila. Ngunit hindi iyon nakapagbigay ng ginhawa sa kanya. Hindi magawa ni Rick na ipikit ang mga mata. Makitang matalim ang tingin na ipinukol sa kanya ng lalaking nakaupo sa kabilang hanay ng malapit na pintuan ng bus. Agad na umiwas ng tingin ang lalaki. Lumatay ang kaba sa buo niyang katauhan nang mapansin ang maliit na tato sa gitna ng batok ng lalaki. Hugis ulo ng kambing. Meron ding ganong tato si Jerry, ang kaibigan nilang namatay ilang buwan pa lang ang nakaraan. Naisip niya na baka miyembro ang mga ito ng isang secret society kung saan ay nabanggit dati ng kaibigan na gusto nitong salihan. "Han, bakit ka namumutla?" "Naninibago lang siguro ako sa biyahe, Ron." Nang muli siyang tumingin sa kinaroroonan ng lalaki ay wala na ito roon. May bago nang nakaupong lalaki. Semi-kalbo rin ang gupit kung kaya't kitang-kita ang maliit na tato sa bandang bumbunan nito, katulad din ng tatong ng nauna. Masama ang kutob ni Rick sa dalawang lalaking nakasakay, kaya di na siya umidlip. Napalagay na lang ang loob nang bumaba na ang dalawang lalaki bago pa man nakarating sa destinasyon ang kanilang bus. "Sayang naman, 3 araw lang ang leave mo sa opisina, paring Rick. Mabibitin kami sa kwentuhan ni Maring Ron yan." Tuwang-tuwa ang salubong sa kanila ng asawa ni Polly. Foursome sila noong college days na natuloy sa double wedding. 2 buwan pa lang ang nakaraan. "Ba't kailangan pang bumalik sa Islam yon, Rick?" Pagtatanghang usisa ni Polly nang magkasaralinan ang magkaibigan. "Gusto ko lang makita yung puntod ni Jerry. May gusto lang akong tiyakin." May sariling yate si Polly. Yon ang ipinahiram niya sa kaibigan. Pinasamahan niya ito kay Mang Digo, ang katiwala niya sa kanyang resort, at siyang magmamaneho ng yate. "Kailangan ba talagang pumalaot, Rick?" ang sabi ni Ron. Madalas, ang sobrang pag-iisip ay sanhi ng grabing sakit. Makahulog ang sabi ng doktor. Bago dumalim ay makababalik na sila. Higit 2 oras bago nakarating si Rick ang isang maliit na remote island. "Tumanda na ako dito, pero ngayon ko lamang nalaman na may isla pala dito." Manghang bulalas ng matanda. "Puting-puti kasi ang dalampasigan at mayayabong ang mga puno." "Mahilig po kaming mag-adventure noon, kami ni Polly. Sa malas, naabutan kami ng bagyo. Tumaob ang lumang yate nila nang mapadpad kami rito." "Siguro dahil sa ganda ng lugar nito, madalas kayong bumabalik kasama ang mga chicks ano?" Pamimilyong wika ng matanda. Hindi na sumagot si Rick. Baka magtaka lang ang katiwala kung sasabihin niyang ganun pa lang ang pangalawang pagbabalik nila mula nang mapadpad sila sa islang iyon. "Dito lang ho kayo, Mang Digo. May titingnan lang ho ako." Nagtataka ang matanda kung bakit may dala pang palas si Rick.
at nagmamadaling tinungo ang mga batuhang malapit sa munting gubat. Sa likod ng batuhang iyon, ang mababaw lang na puntod ni Jerry. Napatda si Rick, makitang hindi intak ang puntod, tila may umahon mula roon. Pinagpawisan siya ng mayapot kahit malakas ang ihip ng hangin. Ilang metro mula noon ay nakita niya ang isang kalansay na taong nakasandal sa puno ng isang niyog. Suot pa noon ang damit ng kaibigang si Jerry. Nanlambot ang mga tuhod ni Rick, gustong tumakas ng kanyang katinuan. Buhay pa nga si Jerry nang inilibing niya noon. Tama nga si Polly. Sa pantahan nito, baka hindi pa patay si Jerry noon. At kung pumayag lang siya noon sa suhestyon ni Polly na muling hukayin ang bangkay at isakay din sa motorboat na dumaan sa islang iyon, marahil nabuhay pa ang kaibigan nila. Nang makabawi sa kabiglaan, ay tumakbo na pabalik si Rick sa kinaroroonan ni Mang Digo. Palagay ng loob ko, hindi totoo yung napapanaginipan ko, Polly. Pagsisinungaling niya. Bukas na bukas din ay uuwi na kami ni Ron. Hindi kaya ng assistant ko ang iniwan kong responsibilidad sa office. Napapailing si Polly. Halatang hindi kumbinsido sa sinabi ng kaibigan. Sa natuklasan, lalong hindi napakali si Rick. Lahat ng taong pumapasok sa opisina niya ay tinitingnan niyang mabuti, baka ang multo ni Jerry ang kaharap niya. Tatlo silang matatalik na magkakaibigan noon. Medisina ang kursong kinukuha ni Polly. Pareho namang BS Accountancy ang kurso nila ni Jerry. Pare-pareho na silang nagtatrabaho ng ligawan ni Jerry, si Ron. Ang dalaga ay solong tagapagmana na isang accountant firm ng Maynila. Pero tila naramdaman niya na mas matimbang sa puso ni Ron si Jerry. At iyon ang hindi niya kayang tanggapin kung sakali. Nag-isip siya ng paraan kung paano malalamangan si Jerry. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tumaob ang yateng sinasakyan nila noon. Nakakapit silang pareho ni Polly sa isang malapad na tabla. Sinaklolohan naman siya ng huli. Ang nalunod ay si Jerry. Lahat ay ginawa ni Polly upang ma-revive si Jerry. Ngunit nabigo ito. Agad siyang nagdesisyon na ilibing na lamang ang kaibigan nila. Humadlang si Polly. Baka raw mabuhay pa si Jerry. Ngunit hindi siya nakinig sa kaibigan. Katatapos lang niyang ilibing si Jerry na may dumaang bangkang demotor. Hindi rin siya pumayag sa gusto ni Polly na balikan at dalhin ang bangkay ni Jerry. Aniya ay saka na lamang babalikan kung gustong makita ng pamilya at may uwi ang bangkay sa Bisaya. Ngunit hindi na nagsikap ang pamilya na nag-ampon kay Jerry. Nakunin pa ang bangkay nito sa isla dahil mahirap lang din ang mga ito. Pero ang totoong motibo ng pagtanggi niya ay ang pangambang baka mabuhay si Jerry at tuluyang maagaw nito si Ron sa kanya. Sir Rick, gising! Binabangungot po kayo, kabadong sabi ng janitor. Naalimpungatan si Rick. Nakatulugan pala niya ang pagbabalik tanaw ng malagim na nakaraang iyon. Niligpit na niya ang mga hindi na permahang papeles at dali-daling lumabas ng opisinang minana ng asawa sa yumaong ama nito. Natigilan siya sa paglalakad nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumingali nga siya. Kukunti lang ang mga sasakyang napapadaan sa basement ng building na yun. Nagtataka rin siya kung bakit wala rin pating naka-assign na 2 guard sa area na iyon. Akma na siyang sasakay ng kanyang kotse nang may pumalo sa kanyang ulo. Nang bumalik ang maling ni Rick ay nasa loob na siya ng isang
tila kabaong, madilim, mainit, at napakasikip na halos hindi na siya makagalaw pa. Nang hilakbot siya, hindi siya makasigaw. May busal ang bibig niya at nakagapos pa ang mga kamay at paa. May naiwang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tablang takip sa kabaong. Nakikita niya sa labas ang dalawang lalaking naghuhukay. Sila ang dalawang lalaking kasakay nila noon sa bus patungo Kanapoli. Nakita niyang may binubuhat na kalansay ang isang lalaki at isinilid ito sa malaking garbage bag na itim. Mapag-ihiganti ka na namin, kasanggang Jerry, anito. Akala ng Rick na to, ganon lang kadaling malusutan ang krimeng ginawa niya. Nakangising wika na isa pang patuloy sa paghukay. Ang akala niya, tulad tayo ng pamilya ni Jerry, na ang grupo natin ay madaling paniwalaing sa pagkalunod at ikinamatay ng ating kasapi. Hindi niya akalaing inispiyahan natin siya na matuklasan natin ang buong katotohanan. Ang sabi naman ng isa pa, namanhid ang buong katawan ni Rick sa pagkagimbal, lalo na nang buhatin ng dalawang lalaki ang kabaong na kinalalagyan niya at inihulog ito sa hukay. Sa bawat bagsak ng itinatapong lupa sa ibabaw na kabaong ay nagdagdag na sindak kay Rick. Ililibing siya ng buhay at doon mismo sa hukay na ginawa niya noon para kay Jerry. Nakarma siya. Mararanasan din niya ang nangyari kay Jerry noon. Mas higit pa dahil sa sitwasyon niya, nahihirapan siyang makaahon sa hukay na iyon. Si Jerry namatay dahil sa kakulangan sa pagkain. Siya naman ay mamamatay dahil sa kakulangan sa hangin. Nakikinita-kinita na niya ang mangyayari sa kanya. Una, maghahabol siya ng kanyang hininga. Ilang minuto simula ngayon. Pagkatapos, unti-unting mawawala ang kanyang kamalayan hanggang sa titigil na ang tibok ng kanyang puso. Sumigaw siya ng ubod lakas, walang boses na lumalabas. Nangingilid ang kanyang luha. Sising-sisi siya sa kasalanang nagawa niya noon. Kung papalarin lang sana na makaligtas, ang una niyang gagawin ay ipagtatapat niya sa lahat ang lihim na kasalanan niya noon. Sa pamamagitan ng high-tech cellular phone na nasa bulsa ng coat, ay nalocate ng mga pulis ang kinaroroonan ni Rick. Tinugis naman ng mga Coast Guard ang bangkang demotor na sinasakyan ng dalawang lalaki. Hindi na rin nahuli ng buhay ang mga ito. Nang malapit ng masakote, ay pinili ng mga ito na lumundag na lang sa dagat kasama ang kalansay ni Jerry. Clinically dead si Rick nang maiahon sa hukay. Sa tulong ni Polly, na-revive siya bago pa man tuluyang mamatay. Ngunit sa malas, nagkaroon si Rick ng permanenteng brain damage dahil sa sobrang kakulangan ng oxygen sa utak. Ngayon, para na rin siyang buhay na patay. Sa sitwasyon niya, nakaligtas siya sa usig ng batas, ngunit hindi sa usig ng budhi. Patunay na anumang kasalanan ay may katumbas na kabayaran.